Po ay anak ni Mandolpi. Pangatlo po ako. Sa first family po ako. Ang panganay kong kapatid, si Boy 1. Tatay siya ni Boy 2. Yung nasa bubble gang, pamangking ko po yun. Isa lang ang kapatid kong babae, si Sally. Pangatlo ako. Sumunod sa akin si Freddy, si Edgar, si Rolly. Yung dating nasa John and Marcia. Anim po kami magkakapatid. Pero nung tumagal, dumami po kami. Hindi naman po lihim yun. Kami po yung naging 17. Sa totoo, 18 pa nga. Kasi nag-adapt po si daddy ko at si Shasha. Nung sila na po kasi, akala nila hindi na magkaka-baby kasi medyo may edad na rin ang father ko at the time. Pero nagkaroon pa rin. So sa dugo, 17 po kami. May adopted na isa, 18 kami. Kasi yung adopted namin na yun, talagang parang kapatid na namin siya. No? Si Nicole yung si Nicole. Ang youngest si Sia, anak kay Shasha. And I remember, di na ako mahiya sa inyo, I belong to a broken family. Sa murang edad ko, 8 taon pa lang ako, hiwalay na aking mga magulang. Sino dito hiwalay ang magulang? Taas ang kamay. Sige, okay, mahiya. Sige, ulitin ko. Sino dito ang hiwalay ang magulang? Oh, yan. Sige, okay, mahiya. Okay lang yan. Kasi may mga bagay talaga pinihintulutan nga ng Lord. Pero sabi nga, mahiwalay na tayo sa lahat ng bagay. Huwag lang tayo mahiwalay sa Diyos. Amen? Amen? Ako po, 8 taon. Nung bata po ako, gusto ko po talagang ipagyabang sa inyo to. Ako po, very close ako sa nanay ko. Ang daddy ko lagi nagsaselos yun. Naalala ko yung hanggang ngayon. Bata pa ako, lagi ko nadidinig sa tatay ko yun. Sabi, ikaw pa naman ang junior ko. Kasi mami ko, yun pagka nasa kusina ang nanay ko, sigurado nasa kusina din ako, alalay ako ng nanay ko dahil love ko sobra ang mami ko. Kaya ako rin naging witness kung ba't sila maaga naghiwalay. Kasi alam niyo, pag nag-away na ang mami at daddy ko, takbo na kagad ako, nakahawak na ako sa hita ng nanay ko. Walang magawa, kundi umiyak lang ng umiyak. Ang mami ko, naku, laging may mga black and blue. Tapos one morning, nakita ko po ang mami ko kasi magdamag sila nag-away. Nakita ko mami ko tumatakbo, may daladalang gunting. Mahilig man na hinanay ko yung singer sewing machine na gano'n. No? May gunting yun na malalaki, yung itim pa nga yung gunting . Nung tumatakbo nanay ko dala yung gunting, hinabol ko, nagkandado ng pinto. Siyempre kahit bata ako, inisip ko may gagawin ng mami ko. Kasi magdamag sila nag-aaway . Tapos nung tinatawag ko, Mami, umiiyak ako. Wala, hindi na sumasagot. Puro iyak na lang ng nanay ko ang nadidinig ko. Siyempre, takot ako. Eksakto, dumating ang tatay ko. Pumaradang ganyan yung kotse sa garahe. Galing siya sa shooting . Takbo kagad ako sa tatay ko. Sabi ko, Dad, nakita ko si Mami. Tumakbo doon sa kwarto niyo. May dalang gunting, nagkandado. Siyempre, natakot ang tatay ko. Binuhat ako ng tatay ko. Punta kami doon sa kwarto. Pinwersa ng tatay ko yung pinto. Hanggang sa nabuksan niya. Nung mabuksan na, ayun na. Sila yung nagpang-agaw na, nagpambuno na doon sa gunting na dala ng nanay ko. Malaking babae po, mami ko. Malaking babae, nanay ko. Habang sila yung nagpapambuno, nag-aagawan, nagka-trauma din po ako, bata ako. 8 taon ako, nagka-trauma po ako. Gawa po ng, kaya ako po kasi yung bata na nakatayo doon sa pagitan ng nanay at ng tatay ko. No? Iyak na nakatingala habang sila nag-aagawan. Kaya ako nagka-trauma, alam niyo po yung gunting na yun, kitang-kita ko po ganyan, kumayod na ganito sa kamay ng mami kong ganon. Lumabas yung laman ng mami ko dito . Ako po yung bata doon sa pagitan ng nanay at ng tatay ko. Ako po yung bata na tinatapunan ng dugo ng nanay ko. Ang dami kong dugo ng mami ko. Iyak na nakatingala. Tapos yung gunting pumasok sa katawan ng nanay ko. Tinakbo namin ng mami ko sa ospital. Pero nung gumaling na mami ko, hindi na po siya nakatiis. Talagang tuluyan na po siya lumaya sa bahay namin. Pero sobra ko nga labang mami ko, hindi ko po iniwan ng nanay ko. Yung 5 kapatid ko, naiwan po lahat sa tatay ko. Ako lang po mag-isa kasama ng nanay ko.
Dumalabas kami ng bahay, magkahawa kami ganyan. Hindi ko makalimutan yun. Iyak kami ng iyak pareho. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Nadala ko po ang nanay ko. Ang bahay po ni Dolphin, unang-unang nabili ng tatay ko, bahay sa La Loma. Doon po sa lugar na yun, 2 karsada ang pagitan sa bahay namin. May squatter area po doon. Marami akong kaibigang bata na tiga-squatter. Doon ako lagi nakikipaglaro. Doon ako sinusundo ng nanay ko kapag hapon na. Kaya sa paglalakad namin ng nanay ko, hindi ko namamalayan. Doon ko po nadala ang nanay ko. Doon sa squatter area na yan. At di ko namamalayan, doon na kami nakatira ng nanay ko sa isang maliit lang na kwarto. Isang papag lang na halos kasya lang kami ng nanay ko. Sabi ng mga nakatira doon, pag naalala ko nag-uusap, di ba asawa ni Dolphy yan? O, sabi yung bata anak yan. Sabi, bakit dito nakatira? Ang ganda-ganda ng bagong bahay ni Dolphy dyan. Ha? Dolphy na po tatay ko, every morning po, kasi doon po sa lugar ng squatter area na yun, nakikita ko nagkakagulo yung mga bata pag umaga. Yung pala doon binabaksak yung mga palindan dyaryo, mga periodiko. E di siya umangkat din ako. Nangangatok ng mga bahay-bahay. Para may pangkain lang kami ni mami ko. Ang mami ko po kasi artista rin po yun. Sa totoo lang, unang artista ang mami ko sa daddy ko. Ang father ko kasi magaling pong dancer yun eh. Mananayaw po ang tatay ko. Pero mami ko artista na. Nakatuklas sa nanay ko si Manuel Conde, si Juan Tamad. Sabi ko, mami, gusto ko makatulong sa'yo, sabi ko. Sabi ko, punta tayo sa kilala mo mga producer, sabi mo, mag-artista din ako. Siguro, simpatya o awa ng mga nakakakilala sa nanay ko, dahil balita naman na naghiwalay sila ng daddy ko, kinuha po ako. Marami pong production ko mo sa akin, kabi-kabila ang offer sa akin ng pelikula. Na-bless kami ng nanay ko. Nakalipat kami ng apartment, up and down. Nakapundar ng gamit, nakabili ng sasakyan. Bata pa ako. Bless kami ng mami ko. Pero nung time na kumikita na ako ng sarili ko, ako po aminin ko siya. That time naman, ako po, lumalaki po akong rebelde sa daddy ko. Nagalit po ako sa father ko that time kasi ibang hindi man niya kami hanapin ni mami ko. Kumusta na yung mag-ina ko, kumakain pa kaya o buhay pa kaya sila, di ba? Pero in fairness naman kay Dolphy, mabait talaga ang tatay ko. Kahit sila hiwalay ni mami ko, yan, walang tigil yun. Talagang halos linggo-linggo nagpapadala ng pera sa amin ni mami ko. Ay para sa akin, di naman yung pera ng tatay ko ang kailangan ko. Ang hinahanap ko yung kalinga ng magulang ko. Yung pong kailangan ng mga anak, kalinga ng magulang. Nung may pera na ako, dumami naman ng barkada ko. Kasi pag may pera ka, madami kang barkada. Tama? Tama ba yun? Kalabitin mo yung katabi mo, tanong mo kung may pera siya. Di ba? Wala kang pera, ayoko sa'yo, di ba? Kasi pag may pera ka, dumami barkada ko, dyan ako napasok sa lahat ng klase ng bisyo, sigarilyo, alak, sugal, drugs, babae, lahat ng kasalanan sa akin po. Sabi ko nga noon, mapatawad pa kaya ako ng Panginoon Diyos sa dami ng kasalanan nagawa ko, pero God is so good. Dahil sabi ng Lord, kasimple naman daw ng dugo ang kasalanan natin, kaya niyang paputiin to na parang yelong niebe. Amen? Grabe, hindi po basta drugs ang ginagamit ko. Yung uso ngayon na shabu, grabe. Nakita ko yan ang pinakamasamang droga na uso shabu. Talaga satanas talaga. Ang daming winasak na buhay ng shabu. Kabataan, hindi lang kabataan, pati mga lolo, gumagamit Pero sa akin po, bago nauso yung shabu, kami po ang original. Una kaming gumagamit, ang ginagamit ko pong droga, heroin po. Opyo po. May paggawaan sa Pilipinas ng heroin, si Lim Seng. Siya po yung Chinese na kauna-una ang pinapiring squad ni Presidente Marcos. Pwede nyo i-research yan. Nung una, bibili ako. Sabi nung binibili ako, bago ka ba? Sabi nung katabi, alagaan mo yan, anak ni Dolphy yan. Pulbos po yun Ang tawag nila sa heroin, ogoy. Pulbos yun Sabi niya, bumili ka muna ng Yossi. Tapos tanggalan mo ng konting tabako yung dulo, kargahan mo ng pulbos na, isang balot,
sindihan mo, pwede na. Ganun ang ginawa ko. Bumili na yosi, kinarga, hinitir. Wow! Grabe, nung una ko subukan, isang hitit pa lang, sumusuka po ako. Minsan, nagblablanko, ganun katapang yung gamot. Pero tumagal, nasanay ako, lumakas ang dosage ko sa isang araw, kaya ko umubos na hanggang 30 balot, kayang-kaya ko ikarga sa sigarilyo, 30. Pero parang mahina na, pagbili ko, sabi ko, ba't ganun? Sandali na lang ang tama sa yosi. Sabi sa akin, gusto mo masarap, malakas. Sabi ko, paano ba malakas niyan? Yan ay pulbo, sabi, diretso singutin mo sa ilong. Hindi ganun. Siningot ko naman. Wow. Grabe. No? Sa ilong ko na ginagamit, grabe ang tapang. Pero natakot po ako, mga kapatid. Ganun katapang ang gamot. Nung makita ko na yung sarili ko sa harap ng salamin, alam mo, tuklap-tuklap yung balat ko sa mukha para akong naagnas. Tapos yung ilong ko nagnanana, kinakain ng gamot. Natakot ako makita ako ni mami ko, ganun na itsura ko. Bumili na po ako ng ringgilya. Yung pang-injection, nagsaksak na ako. Una, dito lang ako sa laman, sa muscle lang ako nag-i-inject. Tumagal, nasanay, lumakas ang dosage. I consume around 60 packs a day. Kaya ko isaksak sa laman ko araw-araw, 6 na balot. Pero parang mahina na rin. Kada 30 minutos, nagkakarga ako. Naghanap ako ng mas malakas na tama. Ayun, natuto na ako mag-iniksyo sa ugat. Bababa ako sa inyo. Papakita ko lang yung pekta ng karayon. Pabayaan ko na yung trabaho ko, nag-drugs na nag-drugs. Gusto ko rin ikwento sa inyo yung pamilya ko, nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko. Kasi kaming lahat ng magkakapatid ay, kaming lalaki, 5 kami, pinag-aaral kami ng daddy ko sa Lourdes, Quezon City. It's a Catholic school po. Si Sally sa Santa Isabel po, sa Taft. Catholic school. Ibig ko sabihin, kaming lahat ay pinalaki ng tatay ko, mga Katoliko. Lahat po naman tayo Katoliko, di po ba? Sino po Katoliko? Taas ang kamay. Dating Katoliko, aminin, taas ang kamay. Naririto po ako, hindi pa naman para sabihin na magpalit tayo ng relihiyon. Dalangin ko lang kay Lord, nawa po lahat po tayo, magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Alam niyo mga kapatid, hindi po tayo maliligtas ng relihiyon. Relasyon lang sa Panginoon Diyos ang tanging makapagliligtas sa tao. Kasi kami every Sunday, alam mo po, ang daddy ko po hindi nagtatrabaho, si Dolphin ng linggo. Na akalaan sa pamilya niya yun. Daddy ko po, first thing in the morning of Sunday, we go to church. Sinisimba kami noon bago kami ipapasyal, ipanood na sine, ipamili ng damit. Simba muna. Ako rin, naging pala simba po ako. Every Sunday, laman ako ng simbahan. Pero pag nagsisimba ako, gusto ko poging-pogi. Opo. Kasi pag nasa loob ako ng simbahan, di naman ako talaga nakikinig sa pare, sermon na pare. Naghahanap lang ako ng mga magagandang babae ron. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Pag nakita ko, medyo maganda yun, tatabihan ko, hello. Wala pang cellphone nun. What's your name? Pwede ko ba makuha telephone number mo? Pwede ba kita hatid mamaya? At gusto ko yung pare matapos kagad ang sermon ng pare. Bakit ka mo? Kasi papunta pa akong sabungan eh. Opo. Grabe. Inuulit ko, hindi po relihiyon ang kailangan natin, relasyon po sa ating Panginoon Diyos. Amen? At salamat sa Lord, nakakilala tayo kay Lord. Naunawa natin, ang Diyos po pala natin ay hindi po inilalako. No? Hindi po inilalako kasi makakita ka sa karsada, naglalako. Iba-iba pa dala nun. At pag dilapitan ka, sasabihin siya, pwede yan, 2 gives. Sipin mo, Diyos, pahulugan. Diba? Sipin mo, nagpe-pray ka doon, promise, next week, babayaran na kita. Hello? Ang Diyos di ba dito, buhay? Palakpakan yung Diyos na buhay. Diboto po ako ng Nazareno, ng Quiapo. January 9, nasa Quiapo ako. Kami mga nakapaa doon, namamanata.
Pero pagtapos namin mamanata, toma. Ako yung anak ni Dolphy, 1980, nalagay po sa mga pahayagan. Ako po yung anak ni Dolphy, nasangkot po sa kasong arson with multiple homicide. Ito po isang bahay na nasunog. 6 na tao po namatay dito. At ako po yung nahatulang mabilanggo ng habang buhay na pagkabilanggo. Pero nakatayo ako sa inyong harapan, gusto ko pong ipaabot sa inyong kaalaman, mga kapatid, wala pa akong kinalaman sa kasong ito. Madali po akong naisangkot sa kasong ito kasi ang image ko po isang drug addict po. Dinala ako sa Muntinlupa. Pero nung papunta na Muntinlupa, nakaposas po ako eh. Nakasakay sa BJMP. Habang tumatakbo yung sasakyan, unti-unti naman, sa isip ko lang, sinusumbatan ko, Lord. Sinasabi ko, ako yung nagro-rosaryo, ako yung nagsisimba, ako yung namamanata. Sabi ko, kung talagang Diyos ka, sabi ko, alam mong wala akong kinalaman sa kasong ito. Bakit kailangan mahatulan ako na habang buhay na pagkabilanggo? Sabi ko, hindi ka totoong Diyos. Nagalit ako sa Diyos at nawalan ako ng paniniwalang may Diyos. At ang naging takbo ng isip ko, sabi ko, ganito lang naman pala buhay ko. Maglolo ko na rin ako. Ganito lang naman pala. Maglolo ko na rin ako sa loob. Pagpasok ko sa Muntinlupa, nakakaiyak. Pero salamat, nagkaroon ng confirmation yung testimony ko. Matagal ko na po pinapatuto ang takbo ng bilibid. At salamat sa Lord, nagkaroon ng confirmation, yung aking mga kinikwentong, nahayag po sila, di ba, sa TV, sa radyo, totoo po yun. Kaya doon sa mga kalalakihan na narito, huwag nyo nang pangarapin, makarating sa Muntinlupa. Ano? Nakakaiyak po sa bilibid. Alam niyo po sa bilibid, ang preso, basta't may pera, lahat po ng klase ng alak, pwede mo mabili. Sugal, lahat ng sugal. Karakrus, barahahay, alay, ending, loteng, weteng, meron po. Drugs mula marijuana hanggang shabu. Ang shabu sa bilibid, Lunes pa lang inilalako ng mga pusher sa mga brigada yung pinapautang ang shabu ron, linggo bayad. Ganun kadami ang bato sa bilibid. Pwede utang, Monday hanggang Saturday. O basta Sunday, bayad ha. Ang problema mo pag hindi ka nakabayad. Grabe, ang laki ng pamalo. Pag uwi ng dalaw, roll call na. Haba ng listahan. O hindi ka makabayad, dadapa ka. Papaluin, grabe, ang lalaki ng pamalo. Hindi ko mo pinalo, bayad na. Hindi, every Sunday, hanggat di ka nakakabayad, dadapa ka ron. Yung iba nga, hindi na makabangon eh. Binubuhat na yung galing brigada, dadalhin sa takalan. Takalan ang tawag dun eh. Takal, yung palo. Yung iba umiiyak, nagmamakaawa, inuunat yung kamay. Na kung pwede, dito na sila paluin. Bakit ka mo? Kasi yung buong likod nila itim na. Babae, dami pong bayarang babae. Sunday, naku, dami pong nagdadalang bayarang babae. Sabi ko, masahol pa sa laya. Masahol pa sa laya. Kasi sa laya may huli ka eh, di ba? Eh doon paano ka mahuhuli? Nakakulong ka nga eh. Walang kahuli-huli, may gwardya ka pa. Alam niyo yung itsura ng mga gwardya sa bilibid? Sabi mas adik pa sa amin ng... grabe. Ako po, nakisama ako sa takbo ng bilangguan. Wala kaming ginawa, kundi uminom. Magsugal, magbato, naging worse ang buhay ko. Alam niyo, kung magyosi ako, 3 kaha isang araw. Malboro ako, 3 packs. Pero salamat sa Lord, alam niyo po yung daliri ko, nagkulay nicotine to eh. Pero salamat sa Lord, binalik ng Lord yung kulay. Amen? At ako po, nabulol po ako sa shabu. Hindi na ako maintindihan ng tatay ko magsalita. Pag dumadalaw, nagagalit. Sabi, ba't kanya ka magsalita? Kinakain mo na yung letra. Pero salamat sa Lord, nandito ako. Nagpapatutuo po, ipinapahayag po ang kabutihan ng Panginoon Diyos. Amen? Grabe ang ginawa ng shabu sa akin. No? Alam niyo ba yung bato? Naranasan ko sa shabu.
Ako po, 2 linggo pong hindi natutulog. Grabe yung shabu. Ang tao nga, kahit anong lasing, hindi na makalakad sa kalasingan, higupin mo, 2 higop lang. Wala lasing. Ako po, 2 linggo, hindi na nga ako makalakad sa totoo lang, kasi hindi naman ako kumakain. Hindi ka makakain sa bato eh. Meron ako biskuit, skyflakes. Kaso ang pinakaano ko, gin. Saan sisirain ang katawan mo? Hindi na ako makalakad, nanginginig ang tuhod. Pero isip ko, buhay na buhay. Ang pinakatulog ko doon, masandala ko ng kapiraso, makapikit ng konti, pagdilat na batak, toma, yosi, inom, sugal. Pero nung dumating sa punto ng buhay ko, napagod ako. Mapagod ako. Isa lang pumasok sa isip ko. Meron akong Diyos na pwedeng lapitan. Umiyak po ako. Sabi ko, Panginoon, sorry po kung nawalan po ako ng paniniwala sa inyo. Sorry po. Hindi ko na po kaya. Tulungan mo po ako, Panginoon. Alisin mo po ako sa bisyo ko na ito. Palayain mo na po ako, Panginoon. Maawa po kayo sa mga anak ko. Kasi namakulo ako yung aking bunso, 4 na buwan pa lang eh. Kasi alam nyo, ang Lord, ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Sabi nga, ultimo buhok natin bilang na ating Panginoon Diyos. Amen? Then sa haba ng panahon, pray and praise the Lord. Isang araw, sinagot ako ng Panginoon Diyos through television po. Iba-iba po ang way ng Lord eh. Itong hapon na ito, pamamaraan ng Diyos sa buhay ng bawat isang narito to. Amen? Kasi ako may black and white na television, meron akong maliit na kwarto, kubol ang tawag sa kwarto, kubol. Isang araw, pagbangon ko, ewan ko, may ginagawa ako eh. Tapos binuksan ko lang yung TV habang tuloy lang sa ginagawa. Pagtingin ko sa TV, nakita ko po doon si Brother Eddie Villanueva po ng JIL. Nangangaral po siya eh. Tapos habang may ginagawa, parang sulyap ko sa TV, parang yung lahat na sinasabi niya, parang ako. Sabi ko, sino kaya nag-chismis ng buhay ko sa kanya, di ba? Kasi parang kilala niya ako. Tapos naalala ko yung sinabi niya, hindi mahalaga sa tao ang relihiyon, ang dapat sa tao magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Sabi ko, parang ako yun. Yung pangalawang sinabi niya, hindi ko makakalimutan. Kayong gustong tumanggap sa Panginoon Diyos, sumunod kayo sa aking maikling panalangin, pumikit kayo at magtaas ng kamay, sumunod sa panalangin ko. Alam niyo mga kapatid, that was March 3 of 1994. Ako ay pumikit, nagtaas ng kamay, sumunod sa panalangin. After ng prayers na yun, meron akong naramdaman na hindi ko po kayang ipaliwanag sa inyo. Pero naramdaman ko ng mga oras na yun, niyakap po ako natin Panginoon Diyos. At isa lamang po natatandaan ko, mga kapatid, na ang lahat po ng kasalanan ko po'y pinatawad po ng ating Panginoon Diyos po. Ang bait po ng Panginoon. Salamat talaga sa... Pero ang demonyo, wala siyang tigil. Alam niyo, nung araw na yun, nung ako'y tumanggap sa Lord, may kumatok agad sa kwarto ko. Pagbukas ko, nakita ko yung mga kasama ko, mga kakosa ko, daming dalang bato. Kosa, tira tayo, libre. Nanalo kami sa sugal kagabi. Dati doon makatira lang ako ng bato, miski magkautang-utang ako, makatira lang ng bato. Pero nagulat ako sa sagot ko, pati yung mga kakosa ko nagulat. Alam mo sagot ko? Tsaka na. Sabi ko, maglalaba ako. Kahit may tigapaglaba ako ron. Tuwing may darating, dinalaw daw siya ng airmat niya, miskor siya para patirahin ako, walang bayad. Sabi ko, tsaka na, susulat ako sa daddy ko. Maglilinis pa ng kwarto, mamamalaan siya, magligpit ng gamit, lahat po ng klase ng pamamaraan po sa tulong po ng Panginoon Diyos ay nagawa ko po. Tara mga kapatid, doon na po unting-unting nakaiwas sa mga kasama ko. Doon ko na po inumpisahan, hawakan po at basahin po ang banal na aklat po. Alam niyo, nung una kong basahin ng Bible, yung magandang balita, yung kulay blue na Tagalog, yung makapal. Nanghiya ako sa Lord eh. Kasi yung kwarto ko doon, meron yung Bible na yun, pagkatagal-tagal na yung Bible doon. Hindi ko siya hinahawakan. Tapos undamputin ko, naiyak ako kasi ang dumi-dumi. Daming alikabok eh. Kumuha ako ng sando ko malinis. Pinunasan ko, habang pinupunasan ko, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, sorry po.
Hindi ko naiintindi itong mga salita niyo. Patawarin mo po ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Wala pa akong alam dito. Bigyan mo ako, Panginoon, ng tamang mababasa ko dito. Alam niyo, hingin mo kay Lord, bibigay talaga ng Lord. Nung sinabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mababasa ko dito, hindi ko makalimutan yung pagbukas ko ng Bible, hindi ko na siya nilipat-lipat. Dinala ng Lord yung mata ko doon sa John 1:12 na kayong mga nanalig at tumanggap sa akin ay pagkakalooban ko ng karapatang maging anak ng Diyos. Akala ko kasi yung araw, dasal ako ng dasal, simba ako ng simba, anak na po ako ng Diyos. Hindi po pala kailangan pong tanggapin natin, papasukin natin sa ating puso ang ating Panginoon. Amen? Akala ko rin, pinakamalaki ng kulungan ng Muntinlupa. Pero nung makakilala ako sa Lord, tsaka ko lang naunawaan kung ano po ang pinakamalaking bilangguan. Kung kayo tanongin ko, ano ba sa palagay niyo ang pinakamalaking bilangguan? Ha? Pierno? Nakarating na ba kayo doon? Akala nyo ba nasa laya kayo? Yung mga nasa labas? Akala ba nila nasa laya? Ang pinakamalaking bilangguan, ito pong mundong ginagalawa natin. Dahil narito sa mundong ginagalawa natin lahat po ng klase ng bilanggo ng bisyo, sigarilyo, alak, sugal, drugs, bilanggo ng laman, kasakiman sa pera, sa katungkulan, kasinungalingan, kachismisan, pandaraya, panloloko, pagkainggit, lahat po ng klase ng bilanggo nandito po sa mundong ginagalawa natin. Kaya mapala din po ako na mabasa ko sa kanyang salita na susulat po sa John chapter 8 verse 32. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sa loob pa lang ng Muntinlupa, pinalaya na po ako ng Panginoon Diyos. Tingin kayo sa akin lahat, may re-remind lang ako sa inyo. Kasi maraming mananampalataya. Pag dinatnan ng problema, minsan galit pa sa Diyos. Wala pong exempted sa problema. Hello? Wala pong exempted sa problema. Dumarating, pinahintulutan ng Lord ng mga trial sa buhay, hindi para tayo'y maghirap, kundi para lalo tayong kumapit, magtiwala sa Kanya. Amen? Kasi mahal ko na po ang Lord, ako, busy po ako lagi sa mga Bible study, dami pong Bible study sa Bilibid. Saturday, ganitong araw, may mga pumapasok na church. Kasi wala kaming dalaw na Sabado eh. Mga churches, nagsiservice. Alam ko lahat ang schedule niyan. Mahal ko na po ang Lord, nagbabasa na kanyang salita. December po ng 1997, tumatakbo isang preso, sabi sa akin, Kosa, may dalaw ka, sabi sa akin. Sabi ko, sino? Sabi sa akin, yung misis mo nasa opisina. Siyempre nagulat ako bakit nasa opisina kasi nakakapasok po siya eh. Pati mga anak ko pwede pumasok eh. Sa totoo nga, pwede sila matulog din. Nagulat ako ba't nasa opisina pero dalawang isip ako. Sabi ko baka may nangyaring problema sa bahay. Nagmamadali akong tumakbo sa opisina. Pagdating ko doon sa opisina, nakita ko ang wife ko ron. Sabi ko bakit di ka pumasok? Asa ang mga bata? Nagulat ako nung magsalita eh. Sabi niya, hindi na ako makadalaw sa iyo, hindi na ako makapag-antay sa laya mo. Sabi niya, mag-aasawa na ako. Masakit po nung madinig ko yun na sinabi niya sa akin, siya mag-aasawa na. Ako po, nakayoko po ako, magkatabi kaming ganyan. Habang nakayoko, umiiyak ako, tinatanong ko ang Lord, Panginoon, sabi ko, bakit po gano'n kailan po ako nakakilala sa inyo, tsaka pa dumating sa buhay ko to. Pero mabuti po ang Panginoon Diyos. Agad po pinaalala ng Lord, nagrema po sa akin yung nasusulat po sa unang Korinto 10:13 na ang lahat ay dumanas ng pagsubok at walang sino man sa atin bibigyan ng pagsubok na hindi kakayanan. Sali bibigyan tayo ng kalakasan upang ito'y ating mapagtagumpayan. Nagrema din po sa akin at pinaalala ng Lord yung nasusulat po sa James, Santiago chapter 1 verse 2 hanggang 4 na magalak kayong lubos kung may dumating sa inyo sari-saring pagsubok sapagkat susubukin ko kayo upang lalong maging matatag inyong pananampalataya. At kung na inyong mapagtagumpayan, kayo magiging ganap at walang kakulangan. Alam niyo, masakit man po. Pagtingin ko sa asawa kong ganyan, para akong nahimas-masan eh. Sabi ko, sige kako, kung saka maging maayos, huwag mo na lang ako pabayaan ng mga anak ko. Ang naiiyak ako doon sa panganay ko, anak na lalaki.
Kasi nga, mag-asawa yung mami niya, siya na po ang tumayong nanay at tatay doon sa mga bata, mga kapatid niya. Siyempre, nakakulong naman ako. Buti naman, kahit pa paano. Alam niyo, nagtayo ako ng karinderya doon eh. Nagluluto ako ng mga ulam-ulam para pagdating ng anak ko, may napapauwi akong pera. Tuwing dadalaw yung anak ko na yun, panganay ko na yun. Kasi noong mga panahon na yun, dumadalaw yung anak ko, graduating po siya eh. Nagsusumbong. Sabi niya, Daddy, alam mo ba si Mami may kinakasamang pulis? Ako naman, kahit nadidinig ko, kunyari nagbibisi-bisihan ako. Kunyari hindi ko pinapansin yung sumbong ng anak. Magaling basketball player yun. Anak ko magaling po mag-basketball. Malaking bata. Kaya tuwing dadalawin ako noon, bago yun umuwi, sigurado yun, 100% yun, bago umuwi yun, maglalaro yun. Eh, magka-size kami ng paa. Daddy, peram rubber. Tapos tawagin ko na yung mga kakosa ko. Kosa, laruin yung bata. Ingatan nyo. Nung nagsasapatos yung anak kong gano'n, grabe po. Nagpapalit ng rubber. Pagtingin ko, eksakto yung tingin kong gano'n, may nahulog, nakita ko, nahulog yung balisong. Nahulog na gano'n, galing sa medyas ng anak yung balisong. Siyempre, natural, nagalit ako. Ba't may dala kang balisong ako? Buti hindi ka nakapkapan sa gate, kundi nakulong ka rin dito. Galit na galit ako. Sabi ko, alika nga dito, dalhin mo nga yung balisong sa akin. Nung lumapit siya anak ko, dalhin yung balisong. Alam niyo, niyakap ako ng anak ko. Tapos iyak siya ng iyak na nanginginig. Sabi ko, ba't ka nanginginig? Ba't ka umiiyak? Sabi ko, saan mo ba gagamitin yung balisong? Natakot po ako na magsalita yung panganay ko. Sabi niya, Daddy, sabi niya, magpaalam sana ako sa'yo. Sabi niya, papatayin ko si Mami tsaka yung lalaki. Eh, siyempre, natakot ako, hindi ko naman makokontrol yung bata kasi nakakulong po ako. Niyakap ko yung anak, iyak ako na iyak. Anak, huwag mo gawin yan. Sabi ko, lalaya ako dito, antayin mo yung paglabas ko dito. Sabi niya, Daddy, habang buhay ang sentensya mo, kailan ka pa makalabas dito? Sabi ko, anak, magtiwala tayo sa Panginoon, palalayain ako ng Panginoon. Hinatid ko po yung anak ko sa gate. Yung balisong, sinurrender ko sa opisina, pero nung pabalik na ako ng brigada ako, aminin ko sa inyo mga kapatid, nung sandali po na yun, mga oras po na yun, muli po ako nagkasala sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sorry po, hindi po ako nangangako sa inyo, pero talaga sinabi ko sa isip ko, Panginoon, paglaya ako dito, papatayin ko asawa ko. Papatayin ko, sabi ko. Pero alam niyo mga kapatid, hindi po pinahintulutan to ng Panginoon Diyos sa aking buhay dahil totoo ang pangako niya sa kanyang mga salita. Nasusulat po sa Philippians chapter 1, verse 6 na ang lahat ng naampisa ko sa iyo, tatapusin ko to, sabi ng Panginoon. Alam niyo na mga apo ako sa Lord. Kasi habang buhay po, sentensya ko eh. December 1997, nagpaalam ang asawa ko, magkaasawa. Alam niyo, wala pang isang taon, may tumayo na gwardiya doon sa brigada namin, may dalang papel. Rodolfo Quezon Jr., sino ba ito? Nung una, ayoko sagutin, ako baka kaso na naman eh. Sino ito, Rodolfo? Sabi ko, sir, ako po. Sabi niya, ayusin mo yung gamit mo, laya ka. Tinawagan po ako ng laya, September po, 1998. Pero nung tawagan ako ng laya, nabaliktad naman lahat sa buhay ko, ayoko nang lumaya. Ayoko pong lumaya at natatakot lang makalabas. Sabi ko, Lord, sana pinabayaan mo lang ako dito sa Bilanggon kasi natatakot ako makalabas dito. Baka makamatay ako ng tao, makadisgrasya lang ako. Pero sabi ko, Lord, kung talagang kalooban mong makalaya na po ako, Lord, sa paglaya ko, bigyan mo ako ng tamang taong makakasama dahil gusto kong patuloy na maglingkod na lamang ako sa iyo. Pinalaya ako ng Panginoon Diyos September 28 of 1998. Hawak ko yung release paper. 18 taon po ako sa loob ng bilangguan, mga kapatid, na walang kasalanan po. 1980 po ako nagkakaso, nakulong. 98 po ako lumabas. 25 anyos ako nung makulong, 43 ako nung lumaya. Ang hirap po. Kasi lumabas ako, hindi ko alam saan ako uuwi. Hindi ko alam saan ako tutuloy. Wala na pamilya ko. Ang una kong pinuntahan, daddy ko. Ang daddy ko naman, August of 1998 na double bypass po na opera sa puso.
Pagdating ko sa Parañaque, sa Marina Bay, yung bahay ng daddy ko, kala ko kung sinong matanda yung nakaupo doon na nakapadyama, nakakamisinong puti. Makita ko tatay ko, naiyak po ako, ang payat. Kalalabas lang sa ospital, tapos yung tahi niya dito, sariwa, isang dangkal at hanggang. Niyakap ko daddy ko, nagpasalamat, Dad, thank you sa lahat ng tulong mo, sa lahat ng suporta mo sa akin. Nung una ko madinig ang daddy ko, sabi niya, salamat sa Panginoon Diyos, nakalaya ka na. Dinatnan mo pa akong buhay. Sabi ko, Dad, nakakahiyaman sir, tulungan mo naman ako. Sabi ng daddy ko, Junior, ano bang tulong ang pwede ko ibigay sa'yo? Sabi ko, Dad, bigyan mo naman ako ng konting pampuhunan. Gusto ko magtayo lang, miski maliit lang na negosyo, Dad, para makabangon ako, Dad. Sabi niya, Junior, pasensya ka na. Sa ngayon, wala pa tayong gaanong liquid na cash. Pero huwag kang mag-alala, marami akong lupa. Bibigyan kita ng lupa, ibenta mo, inegosyo mo. Binigyan po ako ng daddy ko na 4 na hektarya lupa. Eh, wala naman ako alam sa lupa. Nagtanong sa mga kakilala. Pero ang Lord talagang tapat po. Di po kagaya ng tao pag nangako yan, puro promise lang yan. No? Dahil naalala ko yung prayers ko kay Lord sa paglaya ko, Lord, bigyan mo ako ng tamang taong makakasama dahil gusto kong patuloy na maglingkod na lamang sa iyo. May nakilala po contractor, developer, pinakita ko yung lupa. Sabi ko, tulungan mo ako ibenta to. Nakita niya. Sabi niya, ang ganda nito. Pati location. Sabi niya, sige, tulungan kita ibenta. Araw-araw ko po kasama yung contractor, imbis po nalakarin na ibenta yung lupa ko, puro salita ng Diyos na sinishare sa akin. Sabi ko, mamaya na yan. Sabi ko, benta muna natin to. May dala naman siya laging Bible. Hindi, sabi niya, basahin mo, sabi siya, chapter ganito. Sabi niya, unahin mo ang Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos ang hahanap ng buyer niya, sabi niya. Tapos in-encourage niya ako, bakit di ka magpagamit sa Lord, i-share mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, paano ka inalis sa bisyo, paano kang binago, paano kang pinalaya. At ako'y nakatayo sa inyong harapan, mga kapatid. Gusto ko pong ipagyabang sa inyong lahat. Ako po ay nag-full-time na po kay Lord. Binigay ko na po ang aking buhay sa Diyos, paikot-ikot ng Pilipinas, hanggang sa ibang bansa, pinadala po ako ng Lord. Ano po? Alam niyo, na-bless po talaga ako nung ako'y mag-full-time sa Lord. Kahit single centavo, hindi po ako nahingi sa tatay ko. At namamangha, daddy ko tuwing pupunta ako. Daddy, alis ako bukas. Saka pupunta, Japan. Daddy, alis ako bukas. Saka pupunta, Canada. Daddy, alis ako bukas. Saka pupunta, Bahrain. Sabi ng daddy ko, sino ba talaga bumibili ng ticket mo? Sabi ko, si Jesus. Sabi niya, gulo mo kausap. Dad, hindi ako magulo kausap. Gumamit ang Panginoon ng mga tao, churches, para ma-share ko yung ginawa niya sa buhay ko. At ang daddy ko namamangha po, every time uuwi ako galing abroad, siya kasi una kong pinamimili dahil alam ko ang mga paborito ng tatay ko. Pag uwi ko, Parañaque siya eh. Kaya paglapag na aeroplano, isang taxi lang ako eh. Oh, kailan ka dumating? Ngayon lang, Dad. O, Dad, ano yan? Pinabibigay siya. Sabi niya, sino? Si Jesus nga eh. Napatunayan ko rin po sa tatay ko, mayaman po ang ating Panginoon Diyos. Gusto ko rin ikwento sa inyo, daddy ko. Naanyayahan po ako sa isang gawain sa Jade Valley Restaurant sa Timog. Alam niyo ba, pagdating ko doon, ang daddy ko naman nagtay-taping ng Home Alone Dariles sa ABS na which is malapit doon sa Timog. Ewan ko ba naman, bigla akong kinuha yung cellphone ko. Pinindot ko, Daddy. Sumagot yung driver. Sabi niya, Kuya, ano yun? Sabi ko, si Daddy, anong ginagawa? Kausapin ko, binigay sa tatay ko. Sabi ng daddy ko, break time kami. Dad, sabi ko, anong oras ang break time mo dyan? Ngayon na, 7 ka ako, pwede ka pumunta rito. Sabi niya, bakit? Dito tayo maghahapunan. Sabi ng daddy ko, hindi pwede. Ang dami-daming kinukunan, Junior. Tatlawagan kita mamaya, pinatay ko. Alam niyo, wala pa 5 minuto. Ruming ang cellphone ko, nakita ko daddy ko. Nasaan ka? Sabi ko, Daddy, Jade Valley Restaurant, malapit sa ABS. Nagulat ako, sabi niya, sige, entay mo, darating ako. Hindi ko pa in-expect yung kasi huwag lang kami magtampo sa tatay ko, oo lang siya ng oo. Pero eksakto po alas 7, nakita ko po ang tatay ko sa pintuan ng Jade Valley Restaurant. Kinakalabit ako nung katabi ko. Sabi niya, Daddy mo, ayun oh. Nakita ko tatay ko, naka all white. Pati sombrero, puti. Dinatawag niya ako, pero galit na galit, sabi niya. Siyempre, paglapit ko, sabi niya, ano ba ito?
Sabi mo maghahaponan. Daddy, maghahaponan nga. Kasi libo po tao eh. Daddy, gawain ng Panginoon. Di inakay ko na siya papasok. Di na po siya nakaiwas. Ano po? Alam niyo po, ang may programa po talaga ng buhay natin ng Panginoon Diyos po. Pagkupo ng tatay ko sa unahan, may babae pumanik ko, kinuha yung mikropono, sabi ng babae, ngayon po madidinig po natin ang testimony ni Brother Dolphy Jr. And when I was sharing my testimony habang nagpapatuto ako, nakita ko po daddy ko sa unahan, iyak ang tatay ko. Lalo nung nabanggit kong nasangkot ako sa isang kaso kasi nung mangyari po yung sunog na yun, magkasama po kami ng daddy ko sa bahay niya. Birthday po ng unang apong babae ng daddy ko. Alam ng daddy ko, wala akong kinalaman sa kaso ito. Kaya iyak ang daddy ko. Hindi na po siya nakapigil. Lumayo ang tatay ko, tumakbo sa akin sa unahan ng daddy ko. Niyakap niya ako. Ang una ko nadinig na sinabi niya, anak, sabi niya, isama mo na lahat ng kapatid mo dito. At doon sa gawain ng mga kapatid, kitang-kita ko po, daddy ko, 2 kamay po nakataas sa tatay ko. Tinanggap po niya ang ating Panginoon Diyos po. Totoo yung promise ng Lord sa Acts chapter 16 verse 31, sumampalataya kayo kay maliligtas pati ang inyong buong sambahayan. After my father, sunod-sunod na po mga kapatid ko, si Sally, si Freddy, si Edgar, si Rolly, lahat po sila kumilala at tumanggap po sa ating Panginoon Diyos. So, in-encourage ko po ang bawat isa sa inyo. Marami kasi mananampalataya, kontento na siya na nakaupo dyan. Kayo, wala ba kayong pagnanasa sa puso nyo na maidulog sa Panginoon ng mga mahal nyo sa buhay? Family nyo? Kaibigan nyo? Pwede naman pag-uwi nyo, nadinig ko yung anak ni Dolphy doon, grabe pala yun. 18 taon na kulong, walang kasalanan. Hindi mo na kailangan makakulong ng 18 taon, ngayon palang tanggapin mo na ang Panginoon Diyos, sharean mo na. Amen? Amen? Anong lugar to? Bulacan. O, buong Bulacan. Gusto niyo ba ang buong Bulacan maging bayan ng Diyos? O, huwag kayo manatiling nakaupo. Hindi po kaya ni Pastor lahat yan. Okay lang ba sa inyo para bang kayo mapupunta sa langit? Sabi nyo, paano yung mga mahal nyo sa buhay? Payag na kayo, maiwan sila, no? Amen? Pwede ba ako magpaawit na isang awit? Bago tayo. Pwede ko ba kayo ipanalangin? Awit muna tayo na isang awit. Kung meron ba kayo 1,000 buhay, ano gagawin nyo? Amen. Ako kahit 1,000,000. Luke 15:7.7 Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance.